Kilala po ito sa pagiging swerte, sa pagdadala ng prosperity at pag-attract ng money, no? So ito sa mga halaman na tinuturing kong maswerte at hindi po ako nagpapawala nito doon sa mga area na simbolo po yan ng love, health, and success. So kapag ganyan po yung inyong idea o ganyan po yung gusto nyong ma-achieve, braided bamboo po, bibigay po siya ng ganda at nagdadagdag ng kariktan sa ating mga tahanan. So hello everyone, this is Herm Sunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, isang maswerteng halaman na naman ang ating itatampok sa inyo, no? Ito po yung lucky bamboo o tinatawag na Dracena sanderiana, no? Pamilyar ba kayo dyan? Kilala po ito sa pagiging swerte, sa pagdadala ng prosperity at pag-attract ng money, no? Kaperahan, at talaga namang nakakatuwa dahil kapag meron kayo nito, mabilis ang pagpasok sa inyo, no, ng pera at madali kayong yayaman, ika nga. Pero bukod dyan, sila rin ay merong mga benepisyo tulad ng paglilinis sa hangin at pagre-regulates ng ating humidity. At pag-usapan natin dahil merong mga disenyo at paraan ng pagdi-display sa kanila na meron ding simbolismo. Ano-ano ba yan? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, pag-usapan natin, nakakita na po ba kayo ng mga disenyo sa pagdi-display ng mga lucky bamboo? Katulad po nito, mga nakatali-tali, meron pong mga ibig sabihin yan, At mamaya, papaliwanag natin yung bilang ng mga lucky bamboo, no? At katulad din po nito, meron tayong mga braided, yan yung tinatawag na braided, yung mga nakatirintas, na mga lucky bamboo. At meron po tayo dito na pineapple. Kita nyo yan. Ngayon pag-usapan natin kung ano-ano yung mga ibig sabihin yan. At simulan natin habang pinapakita ko sa inyo itong halamang natin na to. At ito na nga po yung ating mga lucky bamboo. Napakarami natin ditong mga lucky bamboo sa ating garden. Isa to sa mga halaman na tinuturing kong maswerte at hindi po ako nagpapawala nito doon sa mga area natin, sa ating bahay. Simulan natin. Ito yung madalas nating makitang arrangement, yung mga nakatali na lucky bamboo. Actually, meron na po tayong mga arrangement na pinaliwanag natin, yung 5 elemento ng feng shui sa pag-display nito, yung sa tubig, maaari nyo po yung balikan doon sa ating mga previous video. Ito pong mga stock, meron pong mga ibig sabihin, katulad po nitong 3 stock na to, sumisimbolo po yan ng love, health, and success, Pero, meron pa pong ibang mga kahulugan yan. Yung 4 na stock po, yun po yung iniiwasan kasi parang kamatayan yung kanyang simbolismo sa feng shui, Anyways, ilalagay po natin dito yung mga simbolismo niya, Kasi bawat bilang po ng mga lucky bamboo ay mayroong kanya-kanya pong meaning, At yung pong 21 stock na tinatawag, yung 12 pong bilang niyan, yan po yung pinakamaswerte sa lahat, Kaya po, kung halimbawa pong mag-aalaga kayo ng lucky bamboo at gusto niyo po ng ultimate na swerte, yan, pagsamasamahin niyo po yung 21 stocks niyan, And ayan po yung ating una, na talagang arrangement, nakatuwid lang po siya, kasi yung pinaka-upward na pagtubo po nitong ating lucky bamboo, kahulugan yan ay growth, o pagtaas ng kayamanan, pagtaas ng karir, taas ng antas ng ating pamumuhay. And ito naman po yung isa, pangalawa nating arrangement. Kung makita nyo po, yan, ito, hindi mo siya mapapagkamalang bamboo kasi braided na po siya o nakatirintas na, At kasi po yung bamboo, hindi naman talaga siya bamboo kasi pamilya po siya ng Dracena, Actually,
Kaya lang po siya napapagkamalang bamboo dahil nga po dun sa kanyang itsura, dun sa kanyang stock. Pero pag nakaganyan na po, makikita nyo braided na po siya, no? And ano nga ba ibig sabihin ng braided na bamboo, no? Kapag tinitirintas po itong bamboo, maswerte, no? Lalo na po pagdating sa kaperahan. Dahil po, yung kanyang pagtitirintas, nangangahulugan po yan ng parang pagpigil nung ating pera sa bahay, ano, na hindi po tayo basta-basta mawawaldasan at hindi po tayo basta-basta magagastusan, maiiwasan yung paglabas ng pera sa ating bahay. Kaya natatrap nitong ating braided bamboo, no? So kapag ganyan po yung inyong idea o ganyan po yung gusto nyong ma-achieve, braided bamboo po yung inyong piliin, ano, nang sa gayon po yung paglabas ng pera maiwasan at makaipon kayo ng mas marami pang pera, no? Kasi po ito ilagay lang dun sa pinaka wealth area sa southeast corner ng inyong mga bahay, talaga pong magiging mabisa yan, ano, sa pag-attract ng kayamanan. Sunod naman po natin itong ating pineapple bamboo, no? Ang mga pinya po ay maswerte, no, sa mga feng shui. At ito po, minsan kung napapansin nyo, inihahanda po siya, no, kapag New Year's Eve, no, yung medianoche na tinatawag or Noche Buena. Diyan po mga nilalagay sa pagkainan minsan yung mga pinya, no, kasi po yung pinya ay sumisimbolo ng prosperity, no, at yung maraming niyang mata, ibig sabihin po nun talagang maraming pera paparating sa inyo, no. So makikita nyo po hinugis siya na pabilog, na ang ibig sabihin po ay infinite wealth, no, at walang katapusang pagyaman. Kaya po bilog yung kanyang hugis, ano, rounded yung kanyang hugis. So ganyan po yung ating talagang sinisimbolo nitong ating pineapple na arrangement nitong bamboo, no. At maganda po yan, no, hindi lang po sa usaping swerte, kundi napaka-aesthetic po kapag halimbawang meron kayo ng maraming ganyan sa inyong bahay, ano, yung ihihilera nyo siya. Nagbibigay po siya ng ganda at nagdadagdag ng kariktan sa ating mga tahanan. So yan po yung ating arrangement na pineapple, ano. At ito po maganda, ano, maaari nyong ilagay sa inyong mga sala, minsan sa kwarto po, pwede rin malapit sa bintana, sa mga table na top, no, pwede rin sa mga shelves, and maganda sa malapit sa pintuan, malapit sa bintana, sa dining table, sa ating sala set, sa ating pinaka centerpiece, no, pwedeng nyo po yung i-display, no. At maganda po dyan, nalilinis pa rin po yung ating indoor air, ano, kapag halimbawang nag-alaga kayo nyan. Isa pa po, napakadaling alagaan. Pwede nyo po siyang ilagay, itanim sa lupa, and pwede nyo rin po siyang alagaan sa tubig, ano, katulad po nitong mga lucky bamboo natin na nakalagay sa tubig lang, ano. At yan po, sila mas tumatagal sila kahit na po bright shaded area, no. Kaya po perfect sa loob ng bahay i-display. Wala pong kailangan fertilizer or something na ilalagay, basta mataba lang yung lupa or itong tubig niya, laging yung napapalitan ng tubig, maganda po yan, ano. Kasi minsan po kapag halimbawang sa tubig natin dinisplay, minsan po nagkakaroon ng lumot, ano, kapag matagal na po nating hindi napapalitan. So dapat po once a week papalitan natin para maiwasan rin po yung pagkakaroon ng kitikite na magiging harmful sa ating kalusugan, ano, yung pagdami ng lamok. So eto po yung mga lucky bamboo na talaga namang napakagaganda at napakaswerte ng arrangement natin, no, na isa sa mga house plants na dapat meron kayo sa inyong mga tahanan. So ayan mga ka-MPP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na kung ano yung mga simbolismo at pinapahiwatig ng bawat disenyo ng mga bamboo, no. Maganda po yan talaga. At kung meron kayo pagkakataon, mag-alaga po kayo niyan sa inyong tahanan, no, sa bahay, para makapag bigay sa inyo
ng magandang enerhiya at the same time makapagpasok ng maraming pera, no? And salamat sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating mga video, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermie Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MDP and this is Hermie Sunao. Sabi sa inyo ng Atlantic. Bye!